Samantala, buo ang suporta ng Tingog Party List sa mga hakbang ng pamahalaan na naglalayong palawakin ang access sa edukasyon at palakasin ang propesyon ng mga guro sa bansa. Narito ang report. Pinuri ng Tingog Party List ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Higher Education o CHED na agarang ipatupad ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETAP Act o Republic Act 12124. Layo ng ETAP Act na palawigan ang access sa higher education sa pamamagitan ng pagkilala sa kaalaman, karanasan at kasanayang nakuha sa trabaho, non-formal at informal learning lalo na para sa mga manggagawa, OFWs, adult learners at sa mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo sa tradisyonal na paraan. Ayon sa Tingog Party List, kaugnay ito ng panawagan ng Pangulo na palawigin ang mga oportunidad sa edukasyon lampas sa silid-aralan at tiyakin ang makabuluhang pagpapatupad ng batas. Ang ETAP Act ay pangunahing inakda at isinulong sa Kongreso ng Tingog Party List representatives na sina Yeda Marie Romualdez at Judas Sidre bilang bahagi ng kanilang adhikaing gawing mas inklusibo at makatarungan ang edukasyon. Ayon naman kay Representative Judas Sidre, nilalayo ng ETAP na iangkop ang sistema ng edukasyon sa realidad ng mga Pilipinong may kasanayan at karanasan at palakasin ang kakayahan ng lakas pagawa ng bansa. Kasabay nito, pinuri rin ng Tingog Party List ang Department of Education sa pamumuno ni Education Secretary Sonny Angara sa maagap na pagpapatupad ng Expanded Career Progression for Public School Teachers Act. Layo ng batas na magtakda ng mas malinaw na career tracks, mas mabilis na promosyon at mas makatarungang pamantayan sa pag-angat ng mga guro sa serbisyo. Dagdag pa ni Representative Asidre, ang promosyon ng mga guro ay dapat nakabatay sa merito, husay at serbisyo at hindi naantala. Ayon sa DepEd, mahigit 16,000 guro na ang napromote habang libu-libo pa ang kasalukuyang pinoproseso sa ilalim ng bagong sistema. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.